Isa sa mga na-preserve ng bansang South Korea ay ang kanilang mga traditional houses o mas kilala bilang Hanok Village. Pasyalan natin ang isa sa mga kilalang Hanok Village dito sa South Korea. Tara, ako si Chad and this is my story here in South Korea. Papunta nga kami ngayon sa isa sa mga kilalang Hanok Village dito sa South Korea. Ito ay matatagpuan sa Bokchon. Sumakay lang kami ng subway galing Myeongdong at isang station lang ang pagitan. Ang Hanok Village kasi dito sa Bokchon ay madaling puntahan dahil nga malapit lang ito sa Seoul. Kaya madami ang pupunta dito. Isa din kasi ito sa tourist attractions ng South Korea. Sa mga hindi nakakalam, ang Hanok Village ay mga sinaunang bahay ng mga Koreans. Traditional houses kumbaga. Ito din usually ang mga nakikita natin sa mga K-drama, lalo na kapag mga historical series o may kinalaman sa sinaunang panahon nila. Ang ganda lang dahil talaga naman na naingatan at na-preserve nila ang kanilang historical houses na hanggang ngayon ay napapakinabangan at nagagamit pa. Kapag pupunta ka nga ng Hanok Village, mas maganda kung mag-rent ka ng hanbok o yung traditional na kasuotan ng mga Koreans para ma-feel mo yung magandang views at syempre makakuha ng magandang shots. Gusto ko nga sana mag-rent kaya lang ayaw naman ng mga kasama ko kaya tamang tingin na lang sa iba. Hindi ko rin natanong kung magkano ang rent pero makikita mo yung shop sa gilid ng kalsada. Hindi rin naman masasayang ang pag-rent mo ng hanbok dahil may mga places naman na hindi occupied ng ibang turista kaya makakakuha ka pa din ng mga magagandang shots. Kung gusto mo lang naman ay ang makita ang Hanok Village ay ayos na kahit na hindi ka mag-rent. Ang Hanok Village nga dito sa Bokchon ay masyadong crowded dahil nga sa daming turista na pupunta dito, lalo na kapag weekends o di kaya holiday. Sabi ko nga kanina, ito yung pinakamalapit sa Seoul kaya karamihan sa mga turista ay dito talaga pumupunta. Actually, madaming Hanok Village dito sa South Korea na pwede mo pang puntahan, maliban dito sa Bokchon. Yun nga lang malalayo na pero sulit naman dahil hindi masyadong crowded. Mula nga dito ay matatanaw din ang Namsan Tower na talaga namang agaw attention din, lalo na kung mahilig ka magpicture. Nakakatuwa lang dahil syempre dati sa internet ko lang ito nakikita o kaya sa mga K-drama. Tapos ngayon nandito na ako mismo. Wala akong masabi kundi mamangha dahil sa kanilang mga traditional houses, kung paano ito itinayo, kung gaano ito katibay, at syempre, ang history ng bawat Hanok Village. Tingnan mo nga naman, isa ang mga Hanok Village sa mga tourist attractions ng South Korea na patuloy na pinupuntahan ng mga turista dahil hindi nakakasawa. Ang Hanok Village nga pala dito sa Bokchon ay paakyat kaya medyo nakakapagod pero sobrang sulit naman. Paikot din ito na may kahabaan kaya hindi ka maboboard sa pag-iikot. Bawat sulok nga ay sobrang ganda, walang tapon kumbaga. Dito nga pala ay bawal masyadong maingay habang naglalakad dahil syempre may mga nakatira din dito. Kaya enjoyin mo lang yung view sa kayong ambience ng lugar dahil sobrang worth it naman. Eto nga mga kasama ko, walang tigil sa pagkuha ng mga pictures. Sino ba naman ang hindi ma-amaze sa ganito kagandang lugar? Hindi nakakasawa at paniguradong binabalik-balikan. Actually, madaya pang Hanok Village dito sa South Korea na sobrang maganda at talaga namang ibabalik ka sa sinaunang panahon dahil sa mga history ng Hanok. Malay mo sa susunod, ikaw naman ang naglalakad dito sa Hanok Village. At syempre, kwento mo naman ang pakikinggan namin. Wala namang imposible, di ba? Annyeong!